Para himayin pa ang usapin sa pre-trial conference, makakausap natin muli ang public interest, human rights lawyer at maging managing partner ng Bukoy Poblador Law Offices, si Attorney Antonio Bukoy. Magandang gabi po, Attorney Bukoy, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Jake. Salamat sa inyong paanyaya. Okay, unang-una, Attorney Bukoy, ano ho yung reaction nyo na ito, tuloy-tuloy pa rin at baka hanggang Thursday pa daw ang itatagal nitong pre-trial conference? Ganun talaga eh. Ang pre-trial conference, hindi mo pwedeng madaliin yan. Sapagkat dyan nire-resolba lahat ng mga bagay-bagay para umusad ng malinis ang paglilitis, no? Ang nagpapatagal dyan sa paningin ko ay yung pagmamarka ng mga ebidensya. And dahil nakita nyo naman sa mga balita ng video, mali-malita rin yung dala nila eh. Ganun ho, karami yung ebidensya po na documentary karami. evidence. Opo. Tama. Kaya nga ang sinabi nga ng prosecution, kailangan nila 60 days of trial. Yun yung prosecution pa lang. Ayun sa depensa, they want 30 days of trial. So, altogether yan, 90 days, doon mo na lang matutunghayan kung gaano karami yung mga testigo at mga dokumento. Diyan din kasi nililinis sa pre-trial conference, sino-sino yung mga testigo, ilan ang testigo, sino unahin, sinong huli, and then yung mga mamarkahan ng mga dokumento. Para pagdating sa trial, sa paglilitis, hindi na kinakailangang magmarka isa-isa. Matagal yun eh. So ito, para smooth sailing pagdating ng trial. Kumbaga, Attorney Bukoy, kunyari ito may mga listahan ng mga witnesses. So, i-eliminate na yung iba doon. Kumbaga, kunyari, si witness A at witness B, isa lang naman ang sasabihin. Ano, pinag-iisa? Paano ho ba yan ang sistema po dyan? Oo, meron kasi ganyan na sasabihin kasi yung buod ng testimonya na pwede namang maging pag-usapan lang. They can just stipulate, okay? Na okay, yan ang sasabihin niya, o para hindi mo na ipresenta yan, we'll stipulate na yan ang qualification niya, yan ang sasabihin niya. So they can dispense with the testimony. Sa mga dokumento naman, sasabihin, kunyari, public records naman, yung mga SALN, yung mga income tax returns, o kaya yung mga bank statements, yan din maaaring maging subject ng stipulation para uusad ng malinis yung trial. And Attorney Bukoy, alam ko isa to sa talagang highly contested nga na issue ay yung pagdating nga sa botohan, yung 16 na inaano. Kasi pag tinignan mo ngayon sa Constitution, nabasa ko nga doon, nakalagay doon 2/3 of all of the members. Hindi naman actually nakalagay yung specific number na 24. So kunyari nga, kung mag-i-eliminate ka talaga, kunyari dalawa nga dahil si Senator Bato ay nagtatago at yung isa ay suspended. Kung tutusin ay pwede silang ibawas at ang magiging all ay yung 22. Ganun ho ba yun? Ganun interpretation? Ganon yun. Kung 22, yung threshold na 16 votes, magiging 14.67. Wala namang 0.67 na tao. So 15, if you will round it off. No? Subalit, hindi dyan nagtatapos eh. Meron pang ilang napipinto na i-issuean ng warrant for plunder. At pag sila na-issue ng warrant for plunder, automatically, preventive suspension din yan. Sino ito? Si Chis Escudero, nabanggit na. Si Joel Villanueva, nabanggit na. Si Marcoleta, nabanggit na rin. Lahat yan, automatiko, preventively suspended. At pag ikaw ay preventively suspended, you cannot perform your function as a senator, much less as a senator judge. So, kung babawasin mo pa yung tatlo, plus yung napipintong warrant din ni Bongo, so 4, magiging 18. Di ba? Ang matitira. Ang 2/3 ng 18 ay 12. Okay? Merong dalawang pananaw dyan eh. Yung dalawang umiiral na pananaw. Yung una, yung sinasabi, fix 16. Dahil sinabi nga ng Constitution, no one can be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Okay? So sa kanila, hindi pwedeng baliin yan. Whether suspended, whether nakakulong, whether nasa labas ng bansa, whether may kapansanan at nasa ospital, hindi nagbabago yung 16. Subalit, meron isa pang umiiral na pananaw. Yung tinatawag nila na yung practicality view or yung proportional view. Sapagkat hindi pwedeng hindi pwedeng makapon
pardon the term, or new third, makapon ang trabaho ng impeachment court dahilan lamang sa ganitong sitwasyon. Opo. Na ang mga Ay, sorry. Opo. Yung sorry, Okay po, attorney. naputol. Attorney? Sorry, dahil inaayos ko yung ayan. Okay. Pwede na ulit. Sige po. Sige po, attorney. So yun nga yung point. Dapat siguro ay ma-resolve to, tingin nyo, bago mag-start ang impeachment trial. Hindi ho. Premature po ho para pag-usapan yan eh. Sapagkat pag nailabas ho yung ebidensya, hindi mo naman alam kung ilan yung mga boboto to convict. Dahil hindi pa naman nila nakikita yung ebidensya na formally inilahad sa impeachment court. Ngayon yan, kung yan ay formal lang na ilahad, Apo. maaaring meron dyan na magdadalawang isip din na instead na ang turing sa kanila, DDS senators, Apo. pag nakita nila yung ebidensya, maaari silang masway din eh na either mag-convict or mag-acquit. Apo. So para sa akin, premature pa ho pag-usapan yan. Okay. Premature pa dahil antayin natin yung ebidensya, antayin natin yung botohan. Sige po. Pero ang sigurado ho dyan, kung ano man yung kalalabasan, may magrereklamo dyan. Maliban na lang kung klaro, kung ganyan, halimbawa, 16 talaga ang bumoto pa rin to convict, wala tayong pinag-usapan, tapos na yung boxing, di ba? Opo. Sige, nako, attorney. Nako, maraming salamat po sa oras nyo at sa insights na binigay dito sa Arangkada Balita. Magandang Oo. gabi po at ingat po kayo, attorney. Marami rin salamat.